Noon ko napatunayan na ang mundo ay nangangailangan ng aral ng Diyos. Kasi kahit saan ako pumunta po ako sa Roma, nag-exposition kami ron. Nagpunta kami sa Milan. Doon ko nakita, mga kababayan, na malaki pala ang, kumbaga, sa bukid na tataniman. Napakalaki ng bukid. Akala ko nung araw, tama na yung ginagawa ko. Pupunta ako sa Bisaya, pupunta ako sa Mindanao. Akala ko tamang-tama na yung ginagawa ko, nangangaral ako dyan sa atin. Nung ako po'y maalis sa Pilipinas, nakita ko na may mga tao sa iba-ibang bansa naghahanap talaga ng katwiran. Lalo kong napatunayan nung mapunta po ako sa South America, ang mga tao daan-daan nakapila para makinig ng aral ng Diyos sa Biblia. Ang mga pastor pala rito, sa mga pinupuntahan ko, puro mga pera lang ang gusto sa tao. Puro ikapo, mga pera, kung ano-ano binebenta, may binebentang langis, tubig. Ganun din pala rito, kaya sila mga uhaw. Kaya ko po sinukwento sa inyo ito, mga kababayan. Dito ko po na patunayan. Halimbawa, tayo yung Kristiyano. Pag iningatan pala tayo sa pangalan ng Ama, magiging isa tayo. Gaya naman ni Jesus at saka ng Ama, isa sila. Paano sila isa? Siya rin yung Ama? Hindi ganon. Bakit? Tayo isa rin gaya nila. Ako ba ikaw? Ikaw ba ako? Hindi eh. Did you get my point? Isipin nyo. Sabi ni Jesus, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa gaya naman natin. Therefore, ang pagiging isa nung Ama at saka ni Jesus, kagaya rin ng pagiging isa nung mga taong nagkaisa-isa at nagkaisa-isang damdamin. Dapat niyo pong maintindihan yun. Kaya hindi ang ibig sabihin nung ako at ang Ama iisa, siya rin yung Ama, siya pa rin yung anak. Magkabukod sila. Ang tawag doon sa isa ay anak, ang tawag doon sa isa ay Ama eh. Kung siya rin yung Ama, siya pa rin yung anak. Kakatuwa naman, titinga-tingala pa pag mananalangin. Ama, titingala pa siya sa langit eh. Siya rin pala yun. God is everywhere daw. Tapos titingala ka pa. Tapos nanalangin, Our Father, which art in heaven. Asan? Sana? Our Father, who is everywhere. Hindi naman ganun ang panalangin eh. Father is everywhere? Sa isang nag-iisip, hindi mapupwedeng tanggapin mo basta-basta yon. That God is everywhere. No. Napakahamak naman ng Diyos pag inilagay mo kahit saan. Pati dun sa Poso Negro, nandun ng Diyos, lalabas. God is everywhere eh. Sabi na nga God, our Father who art in heaven eh. Minsan-minsan nga namamasyal siya kay Maria. Doon sa panalangin natin, Panginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos nasa iyo. Kita mo? Kung God is everywhere, why is there a necessity for Mary to be a special woman? Kahit pala saan nandun. Hindi kay Maria lang nandun. Naintindihan niyo po ang ibig ko sabihin? Sa panalangin, kay liwanag. Panginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Asan? Kay Maria. Sa lahat ba? Sa panalangin, kay Maria lang. Minsan nasa langit, minsan pupunta kay Maria. Ganun lalabas.
Kasi doon sa isa Ama namin, nasa langit ka. May konti, Aba, Ginoong Maria, ang Panginoon Diyos sumasayo. O, di nawala sa langit, napunta naman kay Maria. Kung nasa lahat naman ng dako, ba't naman sasabihin pang na kay Maria? Sana, Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayo. Saka nasa akin din. Sana ganun. Hindi. Yung iba di nag-iisip konting isip lang. Pag-isip lang ho tayong konti at matutulala tayo sa mga paniniwala nating magkakakontre. Di ba? Magkakakontra talaga Kung ang ginagawa nila yung ikinagagalit ng Diyos, hindi gawin naman natin yung ikinatutuwa ng Diyos, mga kapatid. Ano yon? Ano yon? Eto yon. Ang isang ikinatutuwa ng Diyos, ito. 13:15 ng Ebreo. Sa pamamagitan niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid. Sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Ayon. Sa pamamagitan ni Kristo, maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Ang bunga ng mga labi na pumupuri sa kanyang pangalan. Yan ang pagpapasalamat. Bayan, mga kapatid. Habang gumagawa ang tao ng ikinagagalit ng Diyos to appease God's wrath and anger, habang gumagawa sila ng kasuklak-suklam, gumawa naman tayo ng kalugod-lugod sa Diyos. Ang isa riyan, mga kapatid. Alam niyo ang isa? Maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Alam niyo ba, pag pinupuri ang Diyos, ay natutuwa siya. Pakinggan niyo sa 9, gumawa ng Biblia, tao. Sabi nga ibang, yan naman ay Biblia, yung tao lang gumawa. Sino naman ang gagawa? Sino naman ang susulat? Pag pinasulat mo sa manok, di mo maintindihan. Yung mga doktor nga, sabi ng mga tao, yun man ikan mga doktor, kung magsulat, parang sulat manok. Pag ang manok pala magsusulat, di mo maintindihan. Ipasulat mo sa anghel, lalong hindi mo maintindihan. Iba naman ang wika ng mga anghel. Kung tao ang babasa, tao rin ang pinasulat ng Diyos. Ang nagpasulat ang Diyos. Kagaya kay Propeta Daniel. Basahin natin ang Daniel 12:4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Ayan. Ang sabi ng Diyos kay Daniel, isinulat niya, sa panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paruot parito. Ang kaalaman lalago. O, kita mo yun? Ano ba malay ni Daniel doon? Na sa panahon ng kawakasan maraming tatakbo ng paruot parito nung isulat niya 3,000 taon na halos ang nakakaraan. 3,000 taon ka, umatras ka ng 3,000 taon. Wala namang mataas na kaalaman ng siyensya sa tao nun nung bata nga ako, ang amin lang libangan, radyo lang Kasi wala pang television sa Pilipinas nung bata ako, radyo lang, nakikinig kami. Kwento ni Lola Basyang, Kapitan Kidlat, ayun, yung sa, mga uso nung araw, mga kwento-kwento, sa pakikinig kami sa radyo, magkakapatid kami, nakaikot kami sa radyo. Bandang huli, dumating ang tatay ko, may malaking-malaking kahon. Nung ikabiti, may tao na. Meron ng radyo, may tao pa, yun ang telebisyon. Bandang huli, telebisyon, naging color na, telebisyon. At tapos lumabas na yung computer. At tapos ngayon may cellphone na. Nung araw, para makatawag ka sa telepono, pipila ka dun sa operator, tatawag ka sa long distance. Napakaraming pinagduduktong-duktong yung mga operator, ganun. Abang ako ng abang, tagal. Minsan, 4 na oras na, di pa makatawag ng long distance mula sa Bicol hanggang Maynila. Pero ngayon, kahit nasa bundok ka, makakatawag ka na Tama yun sabi ng Biblia. Marami ang tatakbo ng paruot parito, ang kaalaman ay lalago. Sino may sabi nun? Ang Diyos na nakakaalam ng hinaharap. Hindi lahat ng relihiyon may Diyos. Hindi lahat ng relihiyon may kasamang Diyos. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa.
palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. May mga relihiyon, kapatid na Rosalinda, nagkukunwari lang na may Diyos. Sa bibig lang may Diyos, pero ilang ginagawa kontra sa Diyos, hindi maka-Diyos. Yung Diyos na yon hindi kilala ng lahat ng mga relihiyon. Nagsasabi lang sila na meron silang Diyos, pero wala kang maramdamang Diyos sa kanilang buhay. Pero sa tunay na relihiyon, makakaramdam ka ng Diyos. 4:16 ng unang Juan, kapatid na Daniel. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Kaya maramdaman mo may Diyos pagka may pag-ibig. Pagka walang pag-ibig, walang Diyos doon. Inaanyayahan kita, kapatid na Rosalinda, makinig ka sa ating indoctrination sessions at pakinggan mo yung sinasabi ng aral ni Kristo. Naniniwala ako mararamdaman mo may Diyos talaga. Doon sa 8:40 ng Juan, ganito naman ang pangyayari roon. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ngayon, nung tiyempo na yon, sabi niya, ngayon pinagsisikapan niyo akong patayin. Nagsasabi lang naman ako sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Gusto siyang patayin ng mga Hudyo na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Nabasa ko katao kung nabasa ko naman uod. Ibig ba sabihin, uod na si Kristo? Kung nabasa mong tao, tao na talaga siya. Sabi sa Biblia, kaya niya sinabing taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Kasi, dun sa 1:14 ng Juan, ang nakasulat, At nagkatawang tao ang verbo. ang tao, yung katawan. Nagkatawang tao ang verbo. Parang ang lalaki nagdamit babae. Ang tingin mo babae, pero hubaran mo at lalaki yon. Kasi nagdamit babae. Para rin yung salitang nagkatawang tao. Hindi naman tao yun Wala pang tao, umiiral na yon, anak ng Diyos yon. Anyong tao, no? Nakitulad sa tao. Basahin natin ang 2:5 ng Pilipos. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ayun, maliwanag, Siya'y nasaan yung Diyos na umpisa in the form of God. Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Napakaliwanag Kapatid, huwag kang maiinggit doon sa mga yon. Bayaan mo lang. Ang buhay ngayon sa mundo, temporary lang yan Merong ibang buhay na ipinangako ang Diyos. Yun ang buhay na walang hanggan. Kung saan, lahat ng naagrabyado, lahat ng mga inapi, lahat ng mga taong naghirap, gagantimpalaan naman ng Diyos. Kaya mas maganda, kapatid, magtiis. Talagang ganon. Maliligtas ba tayo sa mabubuti nating gawa? Bakit kailangan pa natin gumawa ng mabuti sa mundong ito? Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. So ang sagot sa katanungan kung maliligtas nga ba tayo sa ating mga mabubuting gawa, ang sagot po dyan is hindi po. Hindi po tayo maliligtas sa ating mga mabubuting gawa. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Napakaliwanag po na sinasabi na tayo ay hindi naligtas ng mabuting gawa or ng mga gawa. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos through
faith sa pananampalataya natin. Have faith in the Lord Jesus Christ and presto, you are saved. You are your personal Lord and Savior. Tapos na. Wala nang kailangan kautusan. Wala nang kung ano-ano. Pero kailangan ikapo. Hindi na raw kailangan mabuting gawa. Ba't nanghihingi ka lang ikapo? May love offering ka pa. If good works are not needed, why is the 10% of your members' income is needed by you? Hindi na pala kailangan ng mabuting gawa. Pananampalataya lang, ligtas ka na. Why do you ask for 10% in offerings? Bulihin yung pastor. Pastor, hindi na ba kailangan ng mabuting gawa? Hindi na, kapatid, manampalataya ka lang. Tanong ko ulit, pastor, yung bang pagbibigay na ikapo mabuting gawa o masama? Mabuti. Sabi mo, hindi na kailangan, hindi na ako magbibigay. Huli, hindi. Kailangan yung mabuting gawa. Faith without works is dead. Do not just believe on Christ. Just believe in Christ and you are saved. Is that enough? Believe, faith only. No, it's not enough. At the first instance, it is good to have faith, to believe. But after that is primary, you have to go to the secondary. And what is the secondary? 2 Peter chapter 1 verses 5 up to 8. It says, and beside this, giving all diligence, add. What do you mean by add? Add. Idagdag. Saan idadagdag? Add to your faith, virtue. And to virtue, knowledge. And to knowledge, temperance. And to temperance, add patience. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. Or, if these things be in you and abound, you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. But whosoever who lack these things are blind, is blind. Tamo? Bulag. Ngunit yung wala ng mga bagay na ito'y bulag. Faith lang kayo ng faith eh. May pandagdag pa dyan. So you have to work the works of faith. There are two kinds of commandments. And one commandment is the commandment of faith. Let us read that. 3:27 of the book of Romans. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. There is a law of faith. If you have faith, you have to follow a particular law, and that is the law of faith, and that is the law of Jesus Christ. If you really have faith in Christ, you have to follow the laws of Christ. 6:2 of the book of Galatians. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. That is the law of faith, the law of Christ. You have to follow it. You have to live by it so that you will be saved. And that is final.